sama-sama tayong magiging karakli. Sa pagsasabay-sabay ng Payday Friday, kabi-kabilang party at Christmas rush ngayong gabi, pahirapan ang pag-uwi ng mga commuter at motorista. Ang latest sa lagay ng kalsada, alamin sa pagsaksi live ni Jamie Santos. Jamie? Pia, hindi Christmas pailaw ang nakikita mo sa aking likuran, kundi ilaw ng mga sasakyan na hanggang sa mga oras na ito, pasado alas 10 ng gabi, nakakaranas ng bigat ng daloy ng trapiko ngayong Payday Friday. Bumper-to-bumper traffic wala ng 2 linggo bago magpasko. Marami kasi ang naghahabol sa pamimili ng mga pangregalo. Kaliwat kanan din ang Christmas parties. Kaya naman, sa EDSA kaninang rush hour, halos full stop ang sasakyan sa Quezon Avenue flyover. Bumabagal pa lalo ang takbo ng mga sasakyan sa tapat ng mall sa kahabaan ng EDSA. Sa EDSA Muñoz, ilang commuter ang nakita naming nag-uunahang masakay ng jeep. Si Sally, tinanggihan pa ng taxi. Mga 30 minutes na po. Hindi daw sila pumapasok doon. Sa bagong baryo po. Diyan lang, bago magmonumento. Ayaw nila. Pangalawa na yun, no? Nakilala ni Sally si Vanessa na may kasama pang bata at ilang beses na rin natanggihan ng taxi. Nagkasundo ang dalawa na mag-share na lang ng taxi dahil parehas naman silang patungong bagong baryo Caloocan. Pero dahil isang oras na wala pa ring masakyan, nagpasya sila na mag-bus carousel na lang. Sa Commonwealth Avenue patungo Litex, bumper to bumper pa rin ang mga sasakyan hanggang mag-aalas 9 ng gabi. Halos magkasabay na. Oo. Tinanggihan din po kayo? Oo. Magsasabay na nga sana kami kasi same place lang. Pero wala pa rin po Ayaw eh. Ayon sa MMDA, nasa 470,000 na ang mga sasakyang bumabagtas sa EDSA mula November hanggang December, kumpara sa 350,000 hanggang 370,000 noong October. Para makabawas sa traffic, patuloy ang mga operasyon kontra illegal parking. Sa EDSA pakanan ng Congressional Avenue, 2 jeepney ang hinuli ng MMDA Strike Force dahil sa illegal na pagparada habang nag-aabang ng pasahero. Tinikitan din ang mga nagpaparada sa pagawaan ng motorsiklo sa Congressional Avenue. Ang SUV na ito sa tapat ng eskwelahan ng BJMP, tinow na dahil nakaparada na sa sidewalk at iniwan pa ng driver. Sa kabuuan, aabot sa 16 na 4-wheel vehicle at 3 motorsiklo ang tinow habang 78 mga sasakyan ang tinikita ng MMDA. Malaki po ang ang nagiging kumbaga result of mga illegal parking obstruction, especially this coming Christmas season or mga rush or peak hours natin. Pia, sa mga oras na ito, kung makikita mo sa aking likuran, ay mabigat pa rin yung daloy ng trapiko. Nagkakaroon kasi nga ng embudo dito sa EDSA North, yung mga sasakyan ng galing ng Mindanao Avenue at lalabas dito sa kahabaan ng EDSA. At itong traffic nito na makikita mo sa aking likuran ay bahagyang luluwag pagdating sa May Muñoz at muli ulit bibigat ang daloy ng trapiko hanggang dire-diretso na yan sa monumento. At live mula rito sa Quezon City para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Nakaamba ang taas presyo sa gasolina at diesel sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau. Batay sa 4 na araw na trading, hanggang 45 centavos ang pwedeng taas presyo sa kada litro ng gasolina. Hanggang 40 centavos naman sa diesel at sa kerosene, posible ang hanggang 30 centavos na rollback. Ang Department of Agriculture naman nag-ikot sa mga palengke para silipin ang presyo ng pangunahing bilihin. Saksi, si Bernadette Reyes. Wala ng 2 linggo bago ang Pasko, kanya-kanyang diskarte ng mga mamimili para mapagkasya ang budget ngayong Pasko at bagong taon. Matagal pa yung Pasko, inunti-unti ko nang binibili para pagdating ng Noche Buena, hindi na mabigat. Bawa, sa spaghetti, mga kalahating kilo lang. Pag may mga bigay-bigay na dilata, nila niluluto ko. Pag meron, pero pag wala, wala. Ang mga opisyal ng Department of Agriculture nag-ikot sa pamilihan. Ayon sa DA, bagamat stable ang presyo ng mga pangunahing bilihin, kapansin-pansing may ilang nagtaas. Gaya sa Pasay Public Market kung saan 390 pesos ang kilo ng liempo habang 320 pesos naman ang kasim. Mas mahal ang bentahan dahil sa African swine fever. Sabi nila sa farm daw nag-uumpisa ang pagtaas.
Nagrereklamo din kasi kami. Siyempre, ang mamimili gusto mura. Sa ngayon kasi Pasko I think hindi natin mapigilan tumaas ng presyo. Pero yung kanina nakita ko yung bangus at tilapia, actually tama yung presyo eh. Yung live na tilapia 140, yung bangus 170. Tama yun eh. Unfortunately wala ako nakitang imported na isda dito ngayon kanina. So mukhang baka short tayo sa galunggong. Nasa 200 pesos naman ang presyo ng buong manok, habang 220 pesos ang kilo ng choice cuts. Nasa 175 na pupuhunan namin. Ang laki po ng tinaas. Walang paggalaw sa presyo ng itlog sa Pasay Public Market, pero tumaas ito sa ibang pamilihan. Nung bagsak ang presyo 6 months ago, at nalulugi yung mga nag-iitlogan, kinatay nila yung mga layer nila eh. Para benta, para magkapera. Ngayon naman na tumataas ang demand dahil sa Kapaskuhan. Yung layer naman, ngayon pa lang sila nag-import ulit ng mga hatching eggs, no? Para mag-lay. So baka by February, bababa ulit yan. Ayon sa Department of Agriculture, hindi raw maiiwasan ang pagtaas ng presyo ng mga agricultural products tuwing magpapasko dahil sa lumalakas na demand. Pero may pakiusap ang kalihim ng kagawaran sa mga market vendors. I think yung presyo ngayon, ito na yun eh. Hindi na dapat tumaas kasi halos peak na to eh. Tingin ko, no? Kung meron man tataas, baka 5% na lang dapat. Pero tingin ko, ito na yun. Medyo mataas na to eh. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Hinabol po ng isang babae ang nang-snatch ng kanyang cellphone sa tindahan sa Sampaloc, Maynila. Ang suspect nasakay ng motorsiklo, nabangga ng isa pang motorsiklo habang tumatakas. Saksi, si Oscar Oida. Tanghaling tapat at isang ordinaryong araw lang sana ito para kay Jenny Lynn na nag-aasikaso ng kanyang tindahan sa Sampaloc, Maynila. Pero habang abala sa pagkuha ng mga pinamili ng rider, agad nalang dinakma ng rider ang kanyang bagong cellphone. Hoy! Hoy, kuya! Ang nangahablot, dali-daling sumakay ng motor para makatakas. Pero di nagpatalo si Jenny Lynn. Hinabol niya ang salarin. Dahil sa pagmamadali, sumalpok sa isang motor ang suspect. Dito na siya nalaglag, pati ang tinangay na cellphone. Kaya nabawi ito ni Jenny Lynn. Nung patayo siya, kasi palapit na yung ibang mga tao, dumuko siya sa bag niya. Sabi niya, babariling ko kayo. Tumakbo na ako papunta rito. Takbuhan kami. Tagumpay man si Jenny Lynn na mahabol ang salarin, delikado pa rin yan ayon sa kapitan ng barangay. Sumigaw na lang sila baka para maalarma ba. Na kung sakasakali may ibang tao na pwedeng matulungan siya. Pero yung hahabol ka, mahirap nga, baka mamay. Tama yung sabi niyo, boss. Diba, kung may baril. Kaya palang ubod ng tulin si Jenny Lynn, panay palang hakot niya ng medalya sa mga marathon. Pag takbuhan, huwag niya sasakay ng motor, magpapaguran lang kami dalawa. Naiblatter na sa barangay, maging sa mga pulis, ang pangyayari at pinaghahanap pa rin ang salarin. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Na-detect sa pampang ng Zambales ang isang barko umano ng China Coast Guard. Batay po yan sa monitoring ng ilang residente gamit ang Automatic Identification Systems o AIS tracker. Ang reaksyon dito ng PCG sa pagsaksi ni Joseph Moro. Hindi na lamang sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas kundi sa pampang mismo ng Zambales na mataan sa Automatic Identification System o AIS tracker ng mga residente sa San Felipe, Zambales ang isa umanong barko ng China Coast Guard na may body number na 21543 nitong December 10. Batay sa tracker, may 4 pang barko sa lugar. Nasa lugar ng mga panahong yun ang BRP Teresa Magbanwa na nakita rin ang signal mula sa umano'y CCG 21543. Pero pagdating nila sa lugar, 3 barkong may Philippine flag ang kanilang nadatnan. Ininspeksyon ng PCG ang isa sa mga barko na andakang at wala silang nakitang irregularidad. These are Chinese-operated dredgers, according to the report of the commanding officer, Teresa Magbanwa. Some of the crew are Filipino, some of them are also Chinese national. There's a possibility that these dredgers that are being used in Manila Bay were also being contacted by the Chinese Coast Guard to do AIS spoofing for them. Probably to create panic sa publiko, also to deceive the authorities.
Katunayan, sa tracking na ibinahagi ng PCG, halos buong mundo na ang naiikot ng umano'y CCG 21543 sa loob lamang ng maikling panahon. Paglabag daw ito sa International Convention for the Safety of Life at Sea. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayagan Chinese Embassy kaugnay nito. Sa United Nations General Assembly, muling iginiit ng Pilipinas na bahagi ang Baho de Masinloc ng teritoryo ng Pilipinas sa kabila ng pag-aangkin ng China. Kaya Pilipinas lamang daw ang may karapatang magtakda roon ng baselines. At paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, ang pagtatakda roon ng baselines ng China kamakailan. Ayon sa Philippine Navy, 58 iba't ibang barko ng China ang na-monitor nila sa West Philippine Sea nitong Nobyembre. All our actions should be non-escalatory. All our actions should support the 2016 Arbitral Tribunal ruling. Sa gitna nito, pangako ni Pangulong Marcos, isulong ang AFP modernization. To all the members of the AFP, be assured that this administration remains committed to transforming our AFP into a world-class force that is a source of national pride and national security. Ngayong taon, dumating ang BrahMos supersonic cruise missiles ng Philippine Marines galing India. At ngayong linggo, 5 bagong Black Hawk helicopter ang natanggap ng Philippine Air Force. Ang Philippine Navy, 2 pang warship at 6 na offshore patrol vessel ang gustong bilhin. Tuloy-tuloy naman niya, no? We have the Re-Horizon 3, almost $35 billion. Hindi ito one-shot deal. This is a continuing effort na may mga midway checks tayo rito to see where we are. At kung kinakailangan pa na i-improve pa ito, more will be added. And I would say that we are on track to hit our targets. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, iba't ibang weather systems ang makakaapekto sa ating bansa ngayong weekend. Bukod po sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ, amihan at easterlies, posibleng magbalik din ang epekto ng shear line ayon sa Pag-asa. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan bukas sa Northern at Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa at Bicol Region. Posible rin yan sa Panay Island, Negros Island Region, Leyte Provinces at malaking bahagi ng Mindanao. Hindi rin inaalis ang tsansa ng localized thunderstorms sa Metro Manila. Sa linggo, mas malalakas na ang ulan sa silangang bahagi ng bansa, kaya doble ingat at maging alerto sa banta ng baha o landslide. At ayon din sa Pag-asa, isang sama ng panahon na posibleng mabuo sa mga susunod na araw at may tsansang maging bagyo. Pwede pang magkaroon ng pagbabago kaya patuloy na umantabay sa mga update. Bumuhos ang emosyon sa Korte Suprema matapos lumabas ang resulta ng 2024 bar exams. Hindi lang po ang mga pumasa, kundi pati na ang kanilang mga mahal sa buhay, kaisa nila sa pagdiriwang ng pinaghirapang success! Walang paglagyan ng saya nang marami naghintay sa resulta ng 2024 bar exams kanina. Nagbunga na ang lahat ng kanilang pagod, puyat at pagsusumikap para makamit ang kanilang pangarap. Sobrang hirap po. 2.5 months lang po yung review namin. Pero sulit naman po yung paghihirap. Sobrang hirap po kasi yung pinagdaanan ko. Take to ko na po kasi ito eh. Thank you po kay Lord. Maging ang mga kaibigan at kaanak ng mga pasado sa bar, hindi na rin maitago ang tuwa sa nakamit nilang biyaya. Thank you po. Actually, kagagraduate lang niya na August. Tapos nag-exam agad siya. Ng September. Hindi pa ako magsalita, pero saya ko. Ang ama na ito, binuhat ang anak dahil sa sobrang saya. Ang iba, kasama pa sa pagdiriwang ang kanilang alaga. Kasama ko din po kasi sila during the process and I want them to feel na kasama ko din sila hanggang sa tagumpay ko ngayong araw. Meron ding pari na nakapasa mula sa Diocese ng Sorsogon. Ayon sa Supreme Court, sa September bar examinees na umabot ng mahigit 10,000. Halos 4,000 ang pumasa bilang mga bagong abogado. Ayon kay Justice Lopez, desisyon ng lahat ng mga maestrado ang pagbaba ng passing grade para sa 2024 bar examinations na mula sa 75% ay naging 74%. Mula raw sa 30% na nakapasa ay umakyat ito sa mahigit 37%. Dahil dito, tumaas daw ang bar passers ng halos 1,000. The justices would like to have more lawyers. Ayaw nila na 3,000 lang ang magiging new lawyers, but they want more.
lawyers. And there are several reasons why we need more lawyers. And of course, one of the main reasons perhaps is the scarcity of lawyers in some areas. Top 1, ang University of the Philippines student na si Kyle Christian Guerrero Tutor na nakakuha ng markang 85.77%. Sinundan siya ng Ateneo de Manila University student na si Maria Cristina Santos Aniceto sa markang 85.54%. Nakatakdang oath-taking ng mga bagong abogado sa January 24 ng susunod na taon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Pinabura ng Quezon City Regional Trial Court Branch 306 ang broadcast journalist na si Atom Araulio sa isinampa niyang civil case laban kina dating Undersecretary Lorraine Marie Badoy at Jeffrey Celis. Ayon sa korte, inabuso ni Badoy at Celis ang kalayaan sa pamamahayag sa pangrerenta kay Araulio at ng kanyang inang si Carol Pagaduan Araulio. Bilang danyos, pinagbabayad ng korte ng mahigit 2 milyong piso sina Badoy at Celis. Sabi ni Badoy, hindi raw siya nababahala. Bigulang umano ang nauna niyang abogado na magbigay ng pre-trial brief sa oras. Natalo umano siya dahil sa technicality at ganyan din ang binanggit ni Celis sa kanyang pahayag. Kaya hindi sila nabigyan ng pagkakataon para ilatag daw ang kanilang ebidensya sa korte. Aapila raw sila. Tiniyak ng Department of Health na magpapatuloy ang pagbibigay ng mga benepisyo ng PhilHealth. Ayon sa DOH, meron o wala mang subsidiya mula sa 2025 national budget, magagamit pa rin daw ang lahat ng inpatient, outpatient at special benefit packages nito. Kumpiyansa si Health Secretary Teodoro Herbosa na may sapat na pera ang PhilHealth para ipagpatuloy ang kanilang operasyon sa susunod na 2 hanggang 3 taon. Nakapag-secure na raw ang PhilHealth ng mahigit 200 bilyong piso sa ilalim ng Universal Healthcare Act. Big winner ang birthday girl na si Taylor Swift sa Billboard Music Awards 2024. 10 awards ang napanalunan niya ngayong taon, kabilang na ang top artist at top female artist. Sa kabuuan, 49 na ang awards ni Taylor sa Billboard, kaya siya na ang most awarded artist sa naturang awards show. Todo ang pasasalamat niya sa kanyang fans. Ilang Korean superstars din ang kinilala gaya ni na Jungkook na wagi ng top K-pop album para sa Golden Album, habang top K-pop global song naman ang kanta niyang Standing Next to You. Top K-pop touring artist ng 17 at top global K-pop artist naman ang Stray Kids. May kapangyarihan daw ang pag-iisip na magkakatotoo ang isang bagay. Nauso ngayong taon ang magsabi ng, i-manifest mo lang yan. At naging word of the year pa nga ng isang dictionary. Ating saksihan. Anong goals mo sa 2025? Libutin ang mundo? I-heal ang inner child? I-satisfy ang sari-saring cravings? O good health para sa mga mahal sa buhay? Ano man ang gusto, sky is the limit. O kahit maliliit na pangarap, i-manifest lang daw, ika nga. Marami raw ang gumawa niyan ngayong taon, kaya manifest ang Word of the Year 2024 ng Cambridge Dictionary. Manifest o uunahan mo na ang pag-iisip at pag-claim ng mangyayari sa paniniwalang lalawak ang tsansang makukuha ang inaasam. Si Sabrina Carpenter, tinawag pang manifesting queen ng kanyang fans nang mapasama siya sa Eras Tour concert ng idolong si Taylor Swift. Tinanong namin ang mga kapuso online, ano ang minamanifest nyo para sa 2025? Sagot ng isa, financial independence, masaya at well-paying job, ang makapundar at safety, health at peace of mind ng pamilya. Ang isa pang netizen, manifesting na magka-baby na silang mag-asawa at mabayaran lahat ng utang. May nag-manifest din na matapos mapagod this year ay may magandang simula sa 2025. Jowa raw po ang minamanifest ng isang netizen, habang more ipon at self-care para sa isa pa. Ang Collins Dictionary naman, Word of the Year 2024 ang brat na inspired ng album ni Charlie XCX. Yan daw ang aesthetic ng mga confident at independent.
brain rot naman ang word of the year ng Oxford Dictionary matapos makakuha ng 30,000 votes. Litaw daw ito sa mga diskusyon bilang paglalarawan sa mapaminsalang epekto ng pagkonsumo ng low-quality content gaya ng ilang nakikita online. Paniguradong narinig nyo na rin ito. Very demure, very cutesy, very mindful. Nauso ang mga katagangan ngayong taon. Kaya word of the year ng dictionary.com ang salitang demure na ang tradisyonal na gamit ay paglalarawan sa mga tahimik at mahinhin. Pero kumalat sa social media ang pagtukoy nito sa pagkadalisay o sophisticated. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal ang inyong saksi. Mga kapuso, 12 araw na lang, Pasko na. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino, hanggang sa Lunes, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.